usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, pitsa 18 sa buwan sa Septembre tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni miyang tod sa alas 9 karong buntaga sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot ta attorney sa ato ang latest weather update ato sang unahon pagpadangat kining ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu and Mandaue sealed Beyond Borders 4.0. Sa Super Balita, 346 ka tao nasunugan sa Tehero. Sa The Freeman, mana from the Senate, 4.2 billion pesos inserted for Cebu Infra. Sa Philippine Daily Inquirer, Romualdez quits as House Leader amid flood probe. Sa Philippine Star, Romualdez resigns as Speaker. Pala says Romualdez won't be spared from flood probe. Sa The Manila Times, Romualdez resigns. D. Elected Speaker. Ug sa Tempo, sa Bungeros case, bribery plot uncovered. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, among paningkamutan nga among mapadangat ninyo atong weather update o ato sang ipadangat itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed.
and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, tulo ka mga balay na apektuhan sa pagdahili sa yuta sa sitio Lipata, Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu ni atong Lunes. Matud sa mga otoridad nga ang naluka nga punuan sa kahoy tungod sa nasinating pag-uwan mo'y hinungdan niini. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Tulo ka mga balay sa sitio Lipata, Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang naapektuhan sa pagdahili sa yuta pasado alas 8 sa buntag ni adtong Lunes. Kundiin nahugno ang kusina sa usa sa mga apektadong panimay, samtang ang usa ka panimay na sudan og mga bato ang usa ka kwarto. Mato ni Kapitan Rani Imperio sa Barangay Pusok nga tungod kini sa pagkaluka sa punuhan sa kahoy tungod sa nasinating mga pag-uwan. May sambag, punuan na sambag niya. Nya sambag ni nilabong na siya. Nya wa siya matrimi. Nya mo to na yung hangin, nya uwan, naluka ang sambag. Pagkaluka sa sambag mo na hinungdan nga nidahili ang yuta. Usa sa mga apektadong mga residente mao si Marilo Castro nga nagpuyo sa panimay nga naapektuhan ang kwarto. Nianang higayuna maupay pagkatog sa 38 anyos nga production operator tungod kay gikan siya sa iyang trabaho. Suma pa niyang wa pay oras sa dihang siya natug apan nakamata siya tungod kay nakabantay nga adunay mga nangatagak. Dayon nakamatnon lang ko kay nain murag nagkanaas ba. Kanaas dayon mo to ni bangon ko. Igo ra gyud ko nakabarog nga. Nihunlak na dayon siya padung diri sa kwarto. Ang mga bato ug ang mga lapok gikan sa babaw. Ibutyag ang kapitan nga giinspeksyon na ang mong dapit sa pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga sina Jel Banyasha ug nasabutan nga kinahanglan ng iriprap ang mong dapit. Yeah. Ang ingon sa Sir Nadjel po nga magkuhan og napo ka mo trabaho ani para mo riprap. So muna naakaroon ng engineering department nga mo sila mo advise kung sa maayong buhaton. Base usab sa ilang assessment, kinahanglan ng bakantihan ang maong luna tungod kay di na kiniluwas nga puy-an. Gani sa pagkakaron, wauna nagpuyo sa ilang panimay si Castro tungod sa kahadlok nga mausab ang maong insidente. Samtang kaganihang buntag, ang officer in charge sa City Environment and Natural Resources Office Consenro nga si Jocelyn Abayan ni pahigayo na usab og inspeksyon sa maong dapit. Nakita ninhi doon na may mga kahoy nga affected po. Kaning mga kahoy nga medyo doon na mga nagbitay na kailangan gini siya i-clearing kay as to kaprani need siya riprapan ang area kay para at least dili magpadayon ang pagtagak sa kanang mga bato. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Samtang bulk water project sa lungsod sa Alegria gikanselar sa Kapitolyo tungod sa kakulian sa joint venture agreement. Padayon usab ang pagsubay sa ubang mga infrastructure project sa DPWH nga apil na ang nahulpa nga riprap sa lungsod sa Compostela.
Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Kanselado ang katukuran sa bulk water project sa lungsod sa Alegria tungod sa mga nasugatang kakulian. Kini may gipaybaw ni Gobernador Pamela Baricuatro ug ubang kadagkuan nunit sa badayong review karon sa mga capital-funded infrastructure projects sa kalungsuran. Matud ni Baricuatro nga walay klaro ang joint venture tali sa SBK Construction gikan sa Negros Oriental ug St. Gerard Construction nga gipanag-iya sa mga diskaya sa kauluhan. May numdumang gamay ra ang nimong agi sa mga proyekto tungod sa problema sa luna o bating kahimtang sa iyahang katukuran. Aron madayon, kinahanglang ibalik sa bidding process ang maong proyekto. There's still a few left na ato ang i-review pa karon. But for as long as they go through the process, then there shouldn't be any problem for them to proceed as well. May tabo lang sa Agria is i-review ang, there will be a new bid out for the said project. Pero katong Malaboyo, since 95% naman to, connection naman lang to ang kuwang, so ipadayon na po to. Anapar sa 77 ka mga infrastructure project sa Subo ang mahimong makapadayon human kini gitun-an sa Kapitolyo sa dihang gipahunong una ang iyahang katukuran. Sa laing bahin, apil sa magipang susi karon sa Kapitolyo, mao ang ubang mga infrastructure projects sa probinsya nga gipatagan sa Department of Public Works and Highways. Apil ang nahulpang riprap sa barangay Kabadyangan, lungsod sa Compostela, human sa kusog nga pagbundak sa uwan. Natubunan ni noon sa madagkong bato ang mga motor nga nasa daplin, apan walay tawo nga naangol. Gitahasan ni Baricuatro ang Provincial Engineering Office aron pagsusi sa kahimtang nini alang na sa kaluwasan sa mga mangaging konstituente. But vital kay nato, as you've mentioned earlier, ang safety sa atong katauhan sa probinsya. So ako na ning gipatanaw, I'm just waiting for his report. Today to anas engineer no. Yeah. Taliwa naman sa mga nasugatang problema sa infrastructure projects, nagpabilin ang baruganan sa gobernador nga pangsilutan ang mga nakalapas niini. Hinuon ilang i-blacklist ang mga contractors nga nakahimo og kahasol sa nisgutang mga proyekto. Gian Navarro, CCTN News. Samtang syudad sa Sugbog, dakbayan sa Mandawi, mutukod og Gabion Dam ug early warning system sa sapa sa Butuanon. Tinguha nga makatabang kini sa problema sa baha sa duha ka syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Nagpinirmahay sa Cebu City Mayor Nestor Archival ug Mandawi City Mayor Tadeo Junki Uwano sa ilang pagsuporta sa programa sa Beyond Borders 4.0. Nagtinguha pag-rehabilitate sa sapa sa Butuanon ug Mahiga nga nagtadlas sa duha ka syudad. Ang programa ang usa sa gitudlo nga pagsulbad sa problema sa baha sa duha ka syudad. Ang ibabaw nga bahin sa sapa nahimutang sa Cebu City, samtang ang downstream o tigdawatan sa tubig mao ang syudad sa Mandawi. Ang programa gisugdan upat ka tuig na ang nakalabay sa aging mga administrasyon, kinigipatuman sa pagpakigalayon sa nagkadayang ahensya sa gobyerno ug mga stakeholder. Karon sa Beyond Borders 4, gihisgutan ang mga programa nga gipatuman sa duha ka syudad ug unsa pa ang plano nga ipatuman. Matud ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga prioridad nila ang pagtukod og Gabion Dam sa Barangay Pulang Bato, kinigilauman nga sugdan karong Nobyembre. It's a catchment. So for example sa sapa, instead ang sapa iyang ibuga ang tanan tubig padung sa ubos, iyang i-catch. Yeah, this is one good thing is charge sa atong aquifer at the same time magamit ang tubig para sa farming. Samtang si Mandawi City Mayor Tadeo Junki Uwano nagkanayon nga magbutang usab ang syudad og mga early warning system buyon sa sapa sa Butuanon sa bahin sa Cebu City. Tungod na butangan naman ang bahin sa Mandawi. To spend for the early warning device, pero that will be put up in Cebu City. Pero mahangyo lang sad nilang mayor kung maka-assign ba sila personnel para mabantayan lang sad ba. Kasi before mangon murag nagbutangan to pero murag nakikawat man. No, nawagtang siya ba. Ang EWS adunay kamera ug siren gigamit sa pagmonitor sa level sa tubig sa mga sapa ug pag-alarma sa mga residente kung gikinahanglan ang pagbakwit. Matud ni Uwano nga ang pag-instalar sa EWS sa Cebu City gikinahanglan aron sayo nga masuta ang kakusgon sa tubig baha ug mahatagan og igo nga oras ang Mandawi nga makapangandam ug makapahibaw sa komunidad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, kakuwang sa classroom sa Tibok Nasod, nagpadayong problema sa Department of Education. Dinhi sa Central Visayas, kapin 12,500 ang classroom shortage
nga gitinguhang masolusyonan pinaagi sa Classroom Building Acceleration Program. Ang kasayuran ni hatod ni Randy Gorion. Masaligon si Senador Bam Aquino nga masolusyonan sa Classroom Building Acceleration Program o CAPT Act o Senate Bill 121 ang kapin 165,000 ka mga classroom backlog sa nasod. Pinaagi niini tugtan ang mga local government unit ug non-government organization nga makatukod og classroom pinaagi sa tabang nga pundo gikan sa nasundong pangagamhanan. Gani sa iyang gipahigayong mga inspeksyon, nabantayan nga adunay mga pasilidad nga gigamit gihapon sa mga eskwelahan bisan og mga nangaguba na. I-bypass natin ang DPWH, ibigay natin yung pondo sa mga LGU at sa mga NGO na may track record sa paggawa ng school building. Sa tingin po namin, mas mabilis yung paggawa at mas mura pa sa tamang halaga. Gani, mas maayong nga ihatag ang bahin sa flood control budget sa edukasyon, inay ipundo kini o gamiton sa mga dili bahaan nga mga lugar sa nasod. Nais po natin makita na mas may pondo pagdating sa edukasyon, pagdating sa classroom, at yung pondong yan na nasasayang lang, nabubulsa lang, nawawala lang, mapunta po sa tama. Sa dato sa Department of Education kung DepEd, lakip sa mga dapit nga adunay classroom shortage ang Calabarzon o baka ang Central Visayas nga 7.6% o 12,574 classroom shortage. In partnership with LGUs, DepEd, and of course, na mapunta po yung budget dyan, I'm sure kaya ho nating mapunuan yung ating kakulangan. Samtang gipasalig ni ini, nga adunay igahin nga budget ug prioridad ang pagtukod og lawak sa ringan sa 2026 budget. Randy Gorion, CCTN News. Sa atong katapusang balita, bagong hepe sa Cebu Police Provincial Office, mi courtesy call kang Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kapulisan sa probinsya, gimanduan pagsumpo sa illegal nga drugas, krimen, pag-atiman sa seguridad sa mga suryanan sa lalawigan o pagsulbad sa online child pornography. Ang kasayuran, ihatod ni Arnold Bustamante. May kortesikol ang bagong milingkod nga hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo nga si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. sa buhatan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Pipila ka semana human siya milingkod sa katungdanan atol sa mga panagtagbo gilatag ni Mangilin ang ihaga mga programa nga saraga makapanambo sa pagpatuman sa seguridad sa katawhan sa lalawigan sa Sugbo. Si Baricuatro mando kang Mangilin nga himuon ang tulo niya ka mga prioridad kini mo aga pagsumpo sa illegal nga drugas nga usa pa gihapon ka problema sa probinsya sa Sugbo, pagpuhag sa kriminalidad, seguridad sa mga suruyanan sa mga langyo ug lokal nga turista ug ang pagsulbad sa online child pornography. Mato ni Police Lieutenant Michael John Banyes, ang Information Officer sa CPPO, nga ang tulo ka gihimugatan sa gobernadora mao'y nag-unang prioridad karon ni Colonel Mangilin nga iha nga gisangon sa iyang mga hepe sa kapulisan sa kalungsuran. Gipasalig ni Mangilin nga naay presensya sa kapulisan sa mga tourist destinations aron mahatagan og proteksyon ang mga bisita gikan sa lain-laing nasod ug ang mga lokal nga mga turista. Our OIC assures na katong tulong directives ni Governor Pama will be focused as he assume as our OIC, Sir Arnold. Lakip siyang gipahibaw sa gobernadora nga aga mga programa nga gipatuman ni Police Regional Office 7 Director Rodrigo Maranan ilang gipatuman sama sa police visibility alang sa 5-minute response time aron nga padayon nga hapsay malinaw ug luwas nga puy-an ang lalawigan sa Sugbo. Walay rason nga dili dayon makatubag sa alarma ang mga pulis subay sa nakahanay na nga mga palisiya ngayang naabtan sa CPPO. Focus ang atohang mga police to be more proactive and intensified ang anti-criminality campaign sa mga lower units. Upat ka punto nga programa nga ngayon nga tumanon sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Kini mao ang ABCD nga nagpasabot nga A. Abide by the law, B. Build public trust, C. Commitment to integrity ug ang D. Deliver credible result. Kung kining upat ka mga punto matuman lang sa kapulisan mato ni Banyes, dili makasugat og problema ang tanang police personnel sa lalawigan. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Anya napamtega mayng oras, attorney? Ato sang unahon ning kuan. Flood control lang gihapon pero with a twist na. Pero before ko moabot atong twist, napay twist. Before ko moabot atong twist sa kauluhan, ato sang unahon dinhi kay
nakoy meeting last week, nakita nako ang regional director sa NBI 7. Unya, Okay. pag reporter nako atong taod-taod na. Kanang kuan to Many siya, years ago. NBI investigator to siya. So Okay. karon kanang magkita may magtagad gid gyapon mi ni RD Renan Oliva. So niya nako, sir, murag busy man kay ka. And so I found out nga nagsugod na day sila imbestigar sa mga alleged corruption tungod ining mga government-funded flood control projects. Ikaw dyan, no? Ikaw dyan nagtribukar diha. Anong ako man? Pero, Dili na makabantay diha ato ang mga gipang-imbestigahan. depende na kung reporter ka, bisag mulingkod lang kag coffee shop, nagyud Mas kay pasag, di mo nagyud lang kay balita nga makuha. sagap dito, no? Oh. Mao na giingon nose for news. Di mawagtang. So kana siya, most of the time a lot of stories you can get from coffee shops because people tend to kuansad kato di gyud siya gyud nagsulti nako, but Okay. sometimes you hear a lot of conversations that people don't really mind saying ba kay they No. thought sila ra na, but karon tinuod gyud siya gyud nisulti nako na nag-gather sila og evidence unya ilang i-submit. So kini human usab ang DOJ nihimo sa special task force aron mo review aning mga irregularities sa mga flood mitigation structure sa tibuok nasod. Kining mga flood control projects nga supposedly by flood control mo control unta sa baha. Oh. Pero wa man murag nagpaturagas ang tubig kay nagpaturagas man sad ang mga nagpaluyo. Nikusog man noon ang baha. Ang DOJ karon nga mao sad din under ang NBI ni mando nga palawman pa ang gitumbok ng mga anomalya nga lapad gyud daay kaayo as we found out, no, mo nang lagot kay ang mga tao karon kay need na gyud ni og national response. And in fact, latest movements in the House yesterday would also reveal that. We will discuss that later. Si NBI 7 Director Renan Augustus Oliva niingon nga iyang opisina nagolekta nag mga dokumento, mga kasayuran nga may kalambigitan sa mga questionable nga mga proyekto. Ilang itun-an kung ang mga government officials o mga contractor ni divert ba sa mga pondo nga tumong unta ang kaayuhan sa publiko. So si Cebu Governor Pamela Baricuatro ni kumpirmar nga mga ahente sa NBI ni bisita siyang buhatan kagahapon Tuesday aron mag-request og records. Matud pa ang provincial government, they will cooperate ug ilang ihatag ang tanang gikinahanglang mga dokumento. Si Baricuatro niliwat sa og pamahayag batok sa corruption ug niingon, I'm not only frustrated, I'm angry. We are talking about lives here. People could die from flooding because the money was stolen by corrupt officials. Ang flood control kay bawta nga critical issue sad ni di lang sa nasod kundi labi na gyud diri sa Cebu, number 2 ang ranking. Oo. Di na to nakalimtan na nga number 2 ta. Oo, kanang kung top notcher After man sa lang gani Bulacan. ka, pwede top notcher lang ka sa mga achievements right in things. academics, kanang mga makahappy ba yan na. Pero kung top notcher ka sa kapangurakot ug sa kanang mga binuang di siguro na maayo. Pero we're not saying nga top notcher nga kanitan ng mga proyekto gikurakot gid ni ha. Gitun-an pa. Tun-an pa nila mo nang ako as a Cebuano manghinaot in town ko nga wa lang unta. Dili lang unta ingon ana ka grabe pero kung imong tan-awon ang tubig ba. Kung imong tan-awon ang tubig o kung imong tan-awon ang kwarta, mura wa na proportional. The amount of water that you see on the streets in gamay taligsik is not proportionate to the budget that is being released for flood control. Tinuod partner. Kangilo ba? Wa mo kiyapi din ha. So, di ba? So kung tan-awon sad sa NBI, kung ang kwarta sa gobyerno giwari-wari ba ni ug unya ang mga community posible basad ang mga katawhan posible basad nga mas delikado o mas nabutang sa peligro panahon sa mga kalamidad. So ang kining mahitabuan ingon si RD Oliva, kining mga findings nila posibleng mo resulta sa pagpasaka og kasong kriminal batok sa mga opisyal ug sa mga kontraktor nga nalambigit niini. Ang investigasyon also likely to intensify scrutiny kung giunsa paggasto ang infrastructure nationwide. Mo ni among istoryaan ni Dennis nga ningon ko nga sometimes it is so easy to be confident about things because you know that there is no ghost project. But then again, kung susihon gyud ni
is the amount that was spent for that particular project, kung measure it to the materials, to the labor, to everything. And kana siya makita na nato na in audit, no? Yes. Nig-audit ba nga tanaw nato ang quality sa project, inana ba ka nindot ang quality given nga binilyon ang gi-allocate nga pundo for that specific project. And kikaibaw man ta nga very enterprising sad kaayo ang mga bidders partner. Of course, kinsa may gusto mo pursue og project, kini mga contractor, at the end of the day they are businesses. They want to earn also. So, Nya murag naglagot sa dabang NBI attorney kay appeal day sila. Na sila building wa pa nahuman sa mga diskaya na unsa. Unay-unay ang pen. basta giuna tong mga very urgent dito sa mga bukid, sa mga coastal areas in the Alam 7th Legislative District. Hala, kang Calderon? Ambot lang. Ingon ka 7th Legislative Oo, District. maumay nakakuha sa lion's share. Oo, nya. In the Calderon imong fund sa gipasabot Cebu. lagi. 7th mao day na si Oo. Calderon. Yes. Okay. So siya di idea. Oo. Basta mga gipang-una na didto ang ilahang project. Priority. Prioritize ba kay Ay, mao. dool man sa dagat. Ay, ganon? Sangab kayo. Suyla ang tubig, ana. Suyla. Tanaw na to, wag takabaw, di mo tataga dito, no? Pero, we don't know. Mutana niya, tang Donna B, si akong former student, akong former newscaster na to dari. Okay, Naman si siya Donna dito sa Laba. Alegria. Oh. So doon ra siguro pod na dito, tanaw pod na to, mubaha ba yun yung mga dapita. Pero, naibong ko ba, ang Carmen, mubaha ba yan na? Mao ganin atong pangutana partner. Ano Ang Project NOAA kuno gahapon sa report ilang giingon nga based sa Project NOAA kana kunong mga lungsod sa 7th district makatagamtam kuno og mga pagbaha tong especially during heavy rains. Pero ang question na gid partner kung urgent ba ang need nga dapat sila unahon. Ikaw sa attorney ba? Ikaw maunay kalaki sa mga Pinoy kay unya na magud mo manguros og magkilat. Kano sa di ka magsugod Ano sa di ka magsugod og tukod og project sa baha kanang nagbaha na? Ay sus. Kung pa ni Mayor Archie ba gaya-iya lang mo. Alay. Ano ni Ari unaha ang kaning nagbaha na. Kaysa ato wa pa control nagbaha. man to, di man to flood deletion. Flood mitigation. Kuba. May tanaw na to. Flood control man to. Ilang i-control ang posibilidad nga magbaha so naghimo sila daan. But for all it's worth partner nindot na nga atong nahibaw-an karon NBI is already helping in the investigation in the case build-ups. Especially nga murag diri sa Cebu atay nadunggan nga is there an ongoing investigation? Naaba wala. Now, this is NBI 7 telling you that we are helping in the investigation. Mao lagi na akong pangutana pero ang kuwa no hilom kaayo. Para nako ba ang kuwa nabi mo dakong tulubagon. Correct sad. Kay makainomdom ko attorney may kay mo mulisod-lisod og barangay ay. Nagid mo ka ng mga tawag ana attorney ka na bang pa-explainon ka niya kung dili ay kanang kuan kanang kining exit conference ba na? Dili kanang nakalimot ko kanang notice of disallowance notice of disallowance niya refund. Dukon kay mong kuti-kuti niya kani unsa ano na besh. Kano nagpakahilom bitaw. Tas bulinaw niya ang mga dagko wa lang. Di ba every year mo magsig audit ani mga project status niya dayon this came under your noses. Ano nato sad kung this is supposed to be their expertise partner. Kuha og ombudsman. Pero ang ombudsman lang only if na mo file og complaint. But ang kuha gyud it's part of their sa akong katapusang pagbasa sa local government code ha. Ako biyang nahibaw-an og sa konstitusyon nga nahibaw-an ba yan ako nga independent mo. Way makadiktar ninyo. Way makabuot ninyo. Unya dako ka inyong role kay audit good mo. Sa ato pang giunsa man ninyog audit nganong nakalusot man na for many years. Tinuod. So I also hope actually partner nga someone will invite them in the investigation and the inquiries. Kay kinahanglan sa tamo shed light nganong because that's their primary mandato bitaw partner under the constitution as a constitutional commission unta to. Unya kanang di ba hilas kay paminawon nga kanang magsigitag panawagan pakanaugon ang speaker, pakanaugon ang presidente, wala ginanawagan nga pakanaugon ang kuwa. Ngano man nga in the first place kana bang unsa tawagan na attorney kanang krimen
involves not only commission, but omission ka nang wala pagbuhat sa imong angayang buhaton, di ba? Tinuod. Sakto ba ko, Torni? Sakto ka, uy. So, unsa may tawag na to, ana, nganong nakalusot man na. Oh. Kanang mga proyekto, kaning Cebu, unsa dahin ning kuwa diri, nagsigalang mata? Unsa dahin mo? Your guess is as good as mine, partner. I'm not guessing. You're not guessing. Tinuod. I'm asking. Kay, nganong nakalusot man, nganong nakatapto man tao niya. Kinsa may nagtanaw atong mga drainage dito, mga projects dito nga wa day butangi og kabilya. Oh, mao gani na, partner. Kinsa may nag-ihap sa kabilya, pila ka buok. Mao na. Kita ma-assuage na taan ng ipambutang nato nga mga karatula diha sa kilid nga daw ay monitored by Commission on Audit. This is the budget, a timeline sa project. Nya di ay to ambot lang kung giunsa na pag-check gyud or di ba post audit naman ang COA karon, partner. Oh, so kung giunsa jud na pag-check nganong it was able to kuan nganong naka-eskapo sa ilahang mga ilong diha under their noses, that is also a big question that needs to be answered. Hindi ba ito maka-justify attorney kay taud-taud na binang project sa uban? Oh, tinuod yung kaingon nga bago pa nagsugod. Unsay pagtunan niyo ng tarpaulin diha sa CCTV, mao na mo dokumento pila ka kuan semento gimasa? Basig wa sad sila'y tao. Na, unya, ngano na, pamantadira. Dagan kay JO ang mga LGU, kamusay panguha, sad mo diya, kawabaya mo. You should know, di ba? Lihog sad ko. Kung ano man, ato sa ta, break sa ta. Nya, igbalik na to, ato ning tiwason, kay naatoy katong statement si DepEd Secretary Sunny Angara, atong i-check kung nakauyon ba ni sila, or kauyon ba sad ka na nga sugyot, or basig unsa na sad ka ni, kay, you know, og unsa toy mga movements nimo dito sa House of Representatives, muram slag na minaw nimo attorney. Mao lagi nagisgot. Subay man gid. Sa atong pagbalik ko man sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu, Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
Bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Nya, kaganina, nagisgot kag flood control projects. Nya, ano naabot man tag DepEd ani partner? Oo, kay niingon si DepEd Secretary Sunny Angara, yung giawag ang Kongreso attorney na gawas sa 928.52 billion pesos nga proposed budget sa DepEd, may takunog i-realign na lang kuno ang flood control budget ug aprubahan ang dugang 134.5 billion for education. Sa dihang ni nakighinabi siya ato sa Senate hearing, gidetalye ni Angara ang wish list sa DepEd in terms of funding priorities nga tumong mao ang pag-address matud pa sa mga hawang sa infrastruktura, teknolohiya ug academic recovery. So for infrastructure, we are asking for additional 48 billion. Computerization, 20 billion. Feeding, another additional 17 billion. Salaries and benefits, 15 billion. Academic recovery and accessible learning program, 10 billion. These are the big ticket items comprising 134 billion. Matod ni Angara, ang ilang additional request naglakip sa disaster response, general academic strand, health programs, school sports, inclusive education, internet connectivity, and other small-scale needs. Agig pagsuporta sa request sa DepEd, si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian niingon nga ang pag-review sa DPWH nga 270 billion pesos flood control budget will be a top priority in the 2026 budget deliberations. How do you feel about this, attorney? Kanang ilang i-channel to the Department of Education. In the first place, partner, di ba, under the Constitution, supposedly, ang Education Department or ang field or education sector supposedly ang dapat makakuha sa pinakadako nga budgetary allocation because mo na giingon sa tong Constitution, and it was just so sad nga for the last budget gaan nato na may mga unauthorized insertions, may mga ghost insertions. Oo, na nakuha sa CCTV. Nakuha sa CCTV. So mao na ni nahitabo karon. So kung kana mo na giingon ni Angara, pero ang ako ana partner because nangutana man ka unsay akong panahon man na. Hay nindot kung i-stop sa nato ang pagkolektag buwis. Tax holiday. Nagikapoy ang mga tao sa bayad para sa inyo ang mga kuan. Nag-ilugay mo diha. Para sa inyong scholarship sa mga nepo babies. So mayingon tag iurong ang pagkuliktag buhis for how long? Pila man ang ikaw kay murag kapoy na kayo bayad og buwis. Nya dayon ani lang ang ending ba? Ako na nag-wonder sad ko ani if this is a good idea. While I appreciate no nga tagaag budget ang education, I think need pa to silhigon ang mga nahabilin nga mga issues sa previous. Sa previous. And at the same time, gikawat pa gani, kuhaan pa gyud atong budget, samot na gyud ni mo bahani na gyud ni masulba, di ba? Tinuod. So kalisod ba? Well, the education sector also has its own problems. Ganina gani sa report ni Sir Randy. Pila to ang classroom shortage diri sa tunga-tungang Kabisayan, 12,500 kapin nga mga classrooms, and so that's a lot. Diri ra gani na sa sa Central Visayas. So karon tan-aw na to sad kung i-grant kay ongoing pa man ang mga budget deliberations, partner. Pero kana pod imong giyon kita mo kuha na sa social media na mag-tax kuan ko no, mag-tax break para nako maybe not necessarily but to me tinud-a og kolekta ang buhis anang mga dagkong mga negosyante og mga unsa na. Kana ba murag pangindahay na lang nato ba nga sus kayo. Kabaw ko it's coming from a place of kanang anger na ba nga. Kakapoy ba ninyo oy among buhis gani automatic dako kaayo. Automatic. Makasweldo na go. Kasakit oy tinuod oy di gid na malikay na. It's exactly the same feeling we get when we see nga dako kay deduction ang PhilHealth unya gibinuangan ra ano ba.
So kanang how do you restore the public's trust in a government that seems to be very slowly doing something, no? Kaingon sa tag ni Dims ta kaingon og not doing anything kay in fairness na may gibuhat mo bitaw na tribukar, di ba? But to me it's not enough. It's not enough. Kinahanglan yun nga nagyoy mapreso, nagyoy kana bang patilawas sa tao gustisya ang mga Pilipino. Kapuya, mao niya, masuko mo bitaw nang uban, abot na lang tagtukhang, kay dugay kay makabot ang gustisya sa Pilipinas, and then you see this. Di ba? So, muna, I think naa katong sa inquiry in aid of legislation, I think sa lower house, several days ago, gi-invite Manila ang office of ang representative of the Supreme Court, ang katong court administrator sa Supreme Court, and I think they already promised partner ilang isulting adto sa Supreme Court nga kaning mga kaso involving katiwalian, involving corruption in the government ay expedite kuno or fast track, especially nga daghan pa man di ay kuno mga kaso nga dating back to the 90s or even 80s ang wala pa na resolve sa Supreme Court up until now. So karon ingon sila nga sige amo ang paspasan, but hopefully ako ang I don't know, attorney ha, abogado migud ka mo na ako ang kuan before pagtukhang ba to me na ako nga pwede di lang sa tainaan ng mga tukayang na lang ng mga tao din ha, lifeless and bloodied. Can we use our force and our power and might to fix the justice system para mapaspas kay hangtod karon nato ni tinuod ba ya daghan pa kay nga preso nga ang ending not guilty nya ako biyang nakatunan nga way ibayad ang gobyerno for your time overstay in jail kapait di ba? Or even if guilty ka but you still languish in jail because maybe wala kay abogado, wala na follow up sa imong abogado, so unya walay ni follow up didto, so nagyapon ka sa imuhang daghang mga ani nga kaso partner sa among legal aid diha sa mga prisuhan, especially in detention facilities nga very crowded na. Wala na intay mag-follow up nga kapamilya nimo sa imong kaso, so bisag gumanak ang imuhang supposedly jail term, naagyapon ka didto sa prisuhan. So that's how sad the justice system is. Napabay hope to improve the justice system? So kana ikaw na ang mga Chief Justice. Destacamento. Ora magamay ang Chief Justice Tabar hinoon. Wale. Mana. Mana. Partner, so mao to ang imong hisgutan. Kagahapon lagi, mo lagi ning murag na minaw no kay katong 2 days ago nagisgutan nga naa pa man diha si Speaker Romualdez, but that night later i-announce dayon nga gipangkuha na diay niya ang iyang mga gamit didto sa iyang opisina. So kagahapon he formally announced his resignation. He stepped down na siya partner even if wala kuno siya gipugos sa Malacañang ha, pero gikan siya meeting. Gikan siya meeting sa Malacañang. Pero wa siya gipugos. Leadership kuno also demands difficult choices. So today I have decided to step down as Speaker of the House. Murag may pag-emotional man to siya kagahapon partner. Wa mo ko natanaw. Wa ka ni tan-aw. Si ang Malacañang sa dali nga mi hangup aning desisyon sa ni Romualdez kay of course I think 2 days ago ambot kung iyahaning desisyon. Guro desisyon kay mura man og kining ni kuan magyud siya. Pero mo ni PR move ni you save the king. Who's the king? Siyempre, yung igagaw. Okay, we are moving to save the king. Yeah, meaningful to me nga. Ano na man siya na kanang to the AFP. Posible ba nga bugti niya ang imong pagkanaog sa kanang pagpadayon nga or pagsiguro nga malinawon ang nasod? Nana? But for all it's worth, partner, of course, naman dyan ikasulti ang tao, no? Unsa. Always. But I think it was a good move nga dapat siya mo step down. Yes. Whether it was true or not ang mga allegation. Yeah, it was the only move available para mabalik sa korte sa whoever is out to get them. Ang karon, so nay napuli, anya ni puli, ingon sa day ng uban. Nganong kana man mao ni mo na ay kinsa masagud ay kamo. Kada kung imposible ana nga kamo, di ba?
Oh, you know what? Kani daghan kay reklamo kay kuno kay mao lagi kuno kaalyado sa Marcos. That's part of the reality of a democratic society. And We elected them and then we are in a party system, Yes, multi-party exactly. system. So ayaw mo sig reklamo diha because mauni ang nakalatid sa ato ang konstitusyon Ayaw mo that we sige adopted. reklamo ka in the first place, kuyog mo. Kuyog sila. Oh. Kuyog sad sila. O kung gusto Sa mo, una. lain inyong gusto, o nganong wala man nato nagibutar sila. Oh. Ang atong mas gusto. Maura gyud na ang atong ikatubag partner. Not to defend these guys because wata ni butar Wala nila mo partner. dira. Ay, wasad ka ni butar. Sa ko ni butar. But to iba, kana, mo na kung even in personal relationships, magkahasal ba ninyo? Kung mag-ayo inyong buot, lami kayo yung mga life, wa may appeal. Unya, karon na, gubot na mo dira, among tanan. Diba? So, kanang, of course, what do you expect? Anya, nagtinubagay ng mga presidential sons. Tinuod si paningkamot mo Pulong. diha. Naingon na nga, this is part of the cover-up ko, no? Iyahay lang sila o gamit sa depende sa ilang mga twist, sa ilang mga PR But teams. sad, kaya musukol mo sad si Sandro, ano siya dyan? Kung nitombong pasad ka, di pasad ka sige larga, kabawsad ka sa mga naitabo diri. Tinubagay sila. So, sige, thank you for the entertainment. But please, let's do something about the real problem. Speaking of Sandro, usa man dai kuno unta siya sa magig pang-consider nga muhulip Adi ni pud speaker. maayo, But yeah, from the PR perspective sad partner, di ba? Lain sa tan-awon nga the president, son ba ni siya? He's the son of the president ang mahimong House Speaker. So kani si D, bisan pa og kuan ingon man siya nga this will herald change kuno. There will be change in the House lower house matud pa ni D sa iyang statement kagahapon sa mga media. Under my leadership, this house will change. Our duty is not to protect each other, but our duty is to protect the Filipino people. And we always go back to the bitaw to the constitution, upholding the constitution, partner nga kining laban yun pirmi sa public welfare, public interest. Dapat katawhan yun ang patigbabaw Unta all the to. time. Diba? Kanang inyong oath ba ya that you will faithfully discharge to the best of your ability the duties and responsibilities. Yeah. Kanang sabi na papel ra na. Papel na. Papel lang ba yan? D partner nakakuha din nig 253 ka votes, 0 no votes nya 28 ka abstentions. I think including na aning 28 abstentions atong si Barzaga. Ingon man Kiko siya. Barzaga. Abstain. Wa siya ni meow that time. Wala sa ni Miao. Ang 28 ka abstentions gikan na ini sa mga taga-minority. Yes. Minority bloc led by Minority Leader and 4-piece party list Representative Marcelino Libanan. Niya ang uban naiupat nga wala sa ni-cast sa ilang vote. So si D partner siguro ni siya, assure ni siya sa publiko nga he will be a listening speaker and that I will be transparent and accountable with my actions. Dapat lang sad because coming from a leadership nga murag divisive kaayo, leadership nga daghan sa ikasulti ang kontra. So karon manghinaot ang publiko nga hopefully under your helm murag ma-minimize ni and then focus lang ang Congress, ang lower house ug ang Senate sa kung unsay supposedly nila dapat nilang buhaton for the benefit sa public. So kanang mo na ilang di lang gutan angay mo tudloan na nila kay ilahan man ng trabaho. Mao bitong naa mo din ha, pero kanang mo yung respect the office, respect also the oath that you took Yes. Take it to heart. Kay ug mao pasagdan ang kanang inaana karon nga wa lang. I mean, di man ta kaingon nga sila tanan no, I still know nga namang gay uban din nga nagtinarong. Maangin ba unya people will lose lose the faith and trust nga daan ng liki to this institution that is supposed to look out for the common good. So mao lang na partner ato asang wish unta nga mahilot pa diha and meanwhile as bag-o ang leadership sa Senate, bag-o sad ang leadership in the House, hopefully makapadayon na ang ongoing investigation sad sa flood control projects, alleged corruptions and may unta nga dili ni mo die down ang
ang rage, ang call for transparency and accountability because naarabasan ni sakit ang mga Pilipino. Kung nay bag-ong kung nay bag-ong fad, kung nay bag-ong issue, dali ra makalimot sa mga dagko nga issue kaniadto. Yeah, but selective sometimes, attorney, makaingon ko naasay natampo na ang media. Because we stop pursuing stories when we find another big one. Do you agree? Well, I agree, but of course, di man gyud ta maka-report sa tanan. So, because of the limited space, airtime, but depende sa editorial prerogatives sa mga newsrooms, hopefully sad ma-tackle, ma-follow up ang mga issues nga kinahanglang i-follow up, especially kung medyo murag na hilom-hilom na, but still big enough nga makaapekto na tong tanan. Daghan man, like, unsa na nahitabo ni Teves, unsa na nahitabo ni Bantag, daghan kay mga issue. BJMP man to, di ba? Unsa naman, kanang mahilom mo, takay ba? Unsa na nahitabo ni even Kerwin, tanawas Kerwin, na mayor na, di ba? Mayor na si Kerwin. So, kanang daghan kaayog mga stories unta and kanang big issues nga usahay sa kapaspas sa kinabuhi, labi pa karong digital na kaayo, malubong sa kalimot. Mao nang on the other hand, people think nga tapos na gyud ang kalibutan nga mahibog ko nga naman kay daghan na kay mga linog na itabo, and I keep reminding sa una every day daghan kay may tabo linog karon ra ta nakahibaw kay na naman social media. Tinuod. Diba? Gina partner, wa man na dili man na karon ra. Mayon ang mga naitag-an nakabasa ko. Yung ginuur gyud tay kabaw kanus ata mahuman pwede after 1 minute ani mauna ni ana ba. Dili gyud ingon na kanang tungod gyud ni kita nako hapit na gyud ang panahon, ang baha grabe na, ang linog nagkagrabe na, daghan na kay mga gubat, dugay na kay nang nagubat mga nasura karon lang na sige tag makakita everyday ma-update because of social media. Yes, so mao na siya ato alang panghinaot partner nga hopefully kani mga investigation will really lead us to our gipangayo nga transparency, accountability and justice. Yes, same as sa Bungiros good asa na og katong fake news. Naunsa naman to ato mo katong tinud-on. So tinud apod mo nang kasabot gid ko sa mong point attorney nga kanipod nga issue hinaut unta di ni maanod sama sa baha ug sa mga substandard nga mga construction materials nga gipanggamit sa mga nagbinuang sa ilahang trabaho. Kay kung mao man gay na makaingon gyud to so everyday pahirap mahalin ang Pilipinas. Lagi. But pero tell me baya nga napay hope. Sige, ato na. Kay let's continue. This is the only country that we have. Unsa man mo adto na mo glaing kuan? Kapit na, kapoy na kayo. Ulayas na mo. Di ba tayo? Kanang let's try our best. And to me though, ang happy ko karon nga kanang younger people are taking the cudgels, standing up for what is right. And I hope that kanang the older generations will keep up, no? And there's still time to change your ways. Kay kanang nakoy maestro kani adto sa sociology si Professor Terence McGuire niingon siya sometimes ko no. It's in English man nagpelido because he's Irish sa STC. Naanam siya nga sometimes ko no it's the parents who needs to be re-educated. Kaya ang mga bata ko no fresh pa na sumurag ang mga idaran mo angay tudluan og i-remind kung unsay sakto. Okay. Yes. Yeah, on that note, ato ning humnon. Ito padangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa garang ko. May mga higayon nga sa atong kinabuhi nga suwayan ang atong pasensya o gusto kitang mubaws ug ang mga tao nga nagkapasakit kanato. Kung napasakitan ka sa imong bana, gusto kang mubuhi usab og mga sakit ka mga pulong. Kung ang imong silingan o kauban sa trabaho nga nakasala kanimo, gusto nimong panimaslan aron pamguhon siyang sayo. Kung ang imong anak nagpapadlong, gusto nimong kastiguhon o silutan. Kaya lagi,
nautan ka na ang pasensya. Tungod kay para nato, kining sitwasyon, ngayon ani, sobra ra kayo, dili kayo nato madawat. Big deal para nato. Kung kini big deal para nato, big deal usab kini sa Ginoo. Kay big deal man usab kita sa Ginoo. O kipahinumduman kita sa Ginoo nga dunay mayong pagi kung unsay kayong buhaton sa mga ingon nining sitwasyon. Sa 1 Pedro 3:9 nag-ingon, ang dautan ayaw baslik dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Hinuon, baslik kining panalangin, kay gisaran kamo sa Dios. Gaya kamong panalanginan sa diyang gitawag kamo dito kaniya. Ipakita nato ang atong langitong kusog, dili diha sa kasuko. Hinuon, diha sa gugma o kaluoy. Maigsoon, no kaniyang pulong nga naghatag og giya kanato nining adlaw. Magampo kita sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nang ito mamahan, hatagi kami og malumong kasing-kasing aron ang mga matamis nga pulong lamang nga mugawas sa akong mga ngabil mo'y matuman. Tuduyo sa bako nga muhatag og panalangin sa uban pinagi sa akong mga nindot nga pulong aron ako makadawat usab og panalangin gikan kanimo. Kining tanan ng itong amahan, amo kining gipagi dito sa imong bugtong anak. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa tong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, kang Nanay Diana Limchua ug kang Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kabanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.